sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nagbanta ang mga OFW na supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasagawa ng zero remittance sa loob ng 1 linggo. Ito Aba, Rod? ay bilang protesta sa pag-aresto at paglipat sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands sa tulong ng Interpol at gobyerno ng Pilipinas. Ang ikinakasang Zero Remittance Week ng mga OFW ay o partikular na daw po mula sa grupong Maisog, Croatia. Oh, Maisog. Maisog, Parang sa Mindanao yan. Ang tawag nila sa grupo nila Maisog, Croatia Branch Ayun. Chapter. Ay isasagawa mula March 28 hanggang April 4 para markahan ang ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa Biyernes. Umapila naman po ang Malacanang sa mga OFW sa Europa na maging mahinahon, manatiling level-headed at understanding dahil ang aksyon ng gobyerno ng Pilipinas ay legal at batay sa mga umiiral na batas. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Uy, narinig niyo ba yan? Lame. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, mga kabarkada, mga trolls, mga bashers? Kumusta po kayo? Talaga. Ayos ba kayo Andyan dyan? pa rin ba mga trolls and bashers? Aba, pwede ba naman yun? Lalo ngayon, ang hirap ng buhay. Talaga naman, sa bagay, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan kumayod, maghanap buhay. Yes. Kahit sa nasa bahay ka lang. Work from home. Work from home. Yan ang mga trabaho ng work from home. Hindi lang mga buntis ang dapat na nagtatrabaho sa bahay. Di ba may panukala, narinig ko kaninang ibinabalita ni Kong Angel na ang mga buntis daw ay dapat magkaroon na ng ganong pribilehiyo. Pribilehiyo na sa bahay lang nagtatrabaho. Halimbawa, kung ikaw ay server ng pagkain sa Jollibee. Ayan, sa bahay ka na lang magsiserve. At kailangan dun kapag natuklas ang ikaw ay buntis, work from home ka na.
Ang ganun. So, 3 weeks pa lang Ganun? na ikaw ay nagbubuntis. Nakalagay, sabi kanina, buntis eh. Sigurado. Walang binanggit. Walang binanggit. Maliban na lamang kung yan magkakaroon din sa kanilang pagdinig na sasabihin halimbawa kung halimbawa 6 months, gano'n na. 6 months pataas, doon pa lang papasok yung Magkakaroon kasi ng mga amendments yan. kaya lang may mga iba na maselang magbuntis At sa bagay, yung kailangan daw complete bed rest. Ayan, merong mga ganon, may complete bed rest, meron pang mga talagang naglilihi pa lang, matindi na ang totoo. naranasan. Totoo yan, ano? Pahanapin ka ng bayabas na kulay itim, halimbawa. Mga ganon. Nagisingin ka lang alas 2 ng madaling araw para pahanapin ka ng bibingka kahit hindi naman Disyembre. O kaya pahanapin ka ng santol na kulay na walang buto. Ayan, kailangan walang buto, ha? Kaya gano'n. Hindi kaya niloloko lang tayo minsan ng mga naglilihi na yan. Kayo po, mga textmates, mga text partners. Napaglihan na ba kayo? At totoo bang kapag napaglihihan ka, magiging kamukha mo yung ipapanganak? Kawawa naman pala. Kawawa naman. Hindi ba may ganun, ano? Napaglihan. Kahit si Xiaho napaglihan nitong si Aling Petra. Nung pinanganak, ano? Oo. Kamukha ni Xiaho. Pagdududahan ngayon yun. Naku, putekang bata ka. At masama daw mapaglihihan dahil sasama daw ang pakiramdam nung napaglilihihan. May ganun eh. Halimbawa, yung santol namin dati, may puno kami ng santol sa likod eh. Likod bahay eh. No? Ang tawag di Bangkok. Pagka Bangkok matamis. Matamis. Tapos ang lalaki ng bunga. Ang lalaki ng bunga ng santol namin. Abay, biglang dumating yung panahon kong batsero. Lumiit yung mga bunga. Lumiit yung bunga. Napaglihihan. Tapos sasabihin nung, napaglihan kasi kaya. Ba't ka ako pinaglihan? Hindi naman kanila to. Ay, nako. Kayo ba? Ano ba mga naranasan ninyo sa ganyan? Doktora Jessica D. Ay, magandang morning. Totoo ba yan? Totoo ba yung mga paglilihing ganyan? Oo, dapat siguro. Na pag hindi raw nasunod, masama epekto doon sa bata. Totoo. Doon sa nagbubuntis at doon sa ipinagbubuntis. Ito kang bata to, pinagli sa duhat. Nako, maitim daw yan. Kaya yung asawa pa lang, yung mister, nung sabihin ng misis na ihanap mo ako ng duhat, naku po, inang. Lahat na ng pagdadahilan gagawin yan. Para lang hindi maibigay baka kasi, yung duhat. Baka maging ulik ba yung anak ko. Ay, nako. Ganun talaga ang mga babae. Ang mga babae, lalo na nga pagka buntis, ano? May maselan yan eh. Yung iba naman, pagkapanganak. Yung pagkapanganak, hindi ba may postpartum na tinatawag? Postpartum depression. Meron palang gano'n. Naku, maniwala ka. Lahat na lang ng klase na yung pagdududa ganon. Yun pala ang symptoms nun. Yun ang isa. Lahat ng pagdududa. Yun ang isa. Tanong mo kay Paring Ray. Yung bang paalis ka pa lang ng bahay. Mambababae ka, no? Hindi, papasok ako sa DCRH. Papasok ako. Ba't ang aga-aga mong pumasok? Hindi, maaga talaga duty ko. Maaga duty. Tapos hindi pa tapos ang duty, nahanap na. Ba't wala ka pa sa bahay? Hindi pa tapos yung 2 por gusto. Tumitira pa yung dalawa. Kaya nga, yun ang problema naman sa iba. Ay, nako. Sa aming mga lalaki, ang problema lang namin, tuli. Sabi ka nung mga bata tayo, pag natuli na tayo, wala tayong problema. Wala na problema. Wala tayong problema. Babae, katakot-takot ang problema. Kumusta ho kayo mga textmates, mga text partners, mga kababayan natin all over the world, lalo na yung sumusubaybay sa mga pangyayari dyan sa the Netherlands, sa The Hague. Nasubaybayan mo ba yan, kambatsero? Alin ba doon? Yung mga balita. Mga rally-rally. Mga rally-rally. Talagang mukhang, totoo ba na ito ang the most popular prisoner ang dating Pangulo dyan sa ICC? Sa dami ng mga nagrarally.
Siguro yung iba wala namang ganyan eh. Meron daw sa mga nakaraan mga South mga African countries kung batsero na kinukulong diyan. May mga nagrarally pero hindi ganyan karami. Saka ito parang consistent eh. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Nagpapalitan pa nga eh. Oo. Kaya nagtataka ako, ganun pala karami ang Pilipino diyan sa hindi lang sa Dahig kasi galing na sa iba't ibang lugar eh. Kundi sa Europa. Ganun karami ang mga Pilipino. Lalo pat magbe-birthday ang dating Pangulo sa Biyernes. Sa Biyernes na. Oo nga pala, no? 2 days from now, birthday ng dating Pangulo. May kaibigan tayo dyan sa the Netherlands. Si Ate Deo, saka si Kuya Marlon. Aba, si Ate Deo pala naging babae. Lakay. Ate Deo, kahit barkada ni Rosel mula pa ng bata, doon sila nag-migrate. Sabi niya kakaiba dito sa Netherlands. Ang dami-dami daw mga pwede mong idahilan sa kumpanya mo para huwag kang pumasok. Aba, tingnan mo nga halimbawa, naman. sabi mo, namatay yung pusa mo. Pwede yun? Pwede yun? Namatay yung pusa mo, sumama ang loob mo. Para kang may bereavement leave. Talaga? May ganun. Kahit na ganun lang. Halimbawa, natanggal yung kadena ng bisikleta mo. Sumama ang loob mo. Sumama ang loob mo. Basta lahat ng pwede mo nga dahil sige, kung di ba, yan ang bicycle capital of the world. Oo, tama. Yung Netherlands. Ang Netherlands. Nakita mo ba doon yung parking ng multi-level parking ng mga bisikleta? Sa Amsterdam. Sa Amsterdam, oo. Diba? No, totoo. Matutuwa ka nga doon eh. Ang kanilang mga pinuno ng bansa ay nagbibisikleta. Tsaka hindi lang lalaki, pati babae. Pati babae. Mga nakapalda nga, nagbibisikleta eh. Bakit? Ano ba kung nakapal? Wala naman. Nabanggit ko lang naman. Naisip ko. yung iba kasi pag may nagbibisikletang babae nakapalda, sasalubungin na. Abangan na. Maluloko yung mga yun. Hindi nila alam, mahahaba ang palda ng mga nandun. Mahaba ang palda. Saka matatanda. At saka totoo, may suot din sa loob. May suot din. Para may mga kanyayan eh. May mga leggings. Mga cycling, naka-cycling shorts din. Mga naka-cycling shorts. Doon kumbachero, ang dami mong pwedeng sabihin sa boss mo. Mental health leave. May mga ganun kumbachero. Katakot-takot sinasabi ni Deo. At may bayad yon. May bayad kumbachero. May bayad. Kaya nga, ang ganda, saka chill lang daw ang buhay. Yan ang kagandahan. Siguro pag hindi papasok na gano'n, tapos paglabas pagdating ng gabi, pare, tara muna, punta muna tayo doon sa magmariwana muna tayo. doon sa gilid ng ilog. Manood tayo ng mga bumibiyahing bangka doon. Maraming turista. Legal po kasi ang marijuana doon, at pagpasok mo sa mga ibang mga coffee shop na pwedeng chumongke, pwede kayong chumongke, ay kampo yun. Stricto naman sila sa mga minors. Meron talagang ganun, ano? Kayo ba, mga kababayan nating Pilipino, nandyan sa Amsterdam, nandyan sa the Netherlands, kumusta ba kayo? At iba pang mga kababayan natin, kayo ba ay kabahagi nitong mga panawagan ng zero remittance? Yan Medyo palang, meron palang mga nananawagan ng gano'n, ano? Naalala ko tuloy isang napanood ko na ang numerong zero pala, dating wala. Dating wala yan. Dating wala. Ngayon wala din. Wala na. Nung maimbento pala ang mga numero, huling naimbento ang zero. Ang zero. Ang zero. Narinig ko kinukwento ni Katoto yan nung nabubuhay pa. Yung kasaysayan ng zero. Ganun ba? Tinan mo na. Alam pala ni Katoto yun. Hindi siya kasabay na naimbento ng numero 1, 2, 3. Meron palang nakaimbento lang ng zero. At alam nyo kung saan galing yung saan? Nakaimbento ng zero? Saan? Sa India. Sa India. Baka sabihin nyo, mga taga-India, ang alam lang na numero 5 tsaka 6. Hindi totoo yun. Hindi totoo yan.
Paninirang puri yan. Paninirang puri Oo, yan. At wag yung tinatawag na mga Bombay, ang mga taga-India. That's politically incorrect. Politically incorrect yan. Ang nakaimbento ho ng zero ay si Brahmagupta. Isang Indian mathematician. Tinan mo na. Nung around 5th century. Brahmagupta. Brahmagupta. Nalaman ko lang ito kung batsero dahil sa pinapanood kong sa isang pelikula. Maganda, panoorin mo 'yon, yung Prime Target. Prime Target. Prime Target. Yung pala yun. Yung isang genius sa mathematics, sa numbers. Kayo, yung una yung zero remittance week na ito, kumbatsero. Una pag nagpadala ng remittance, o nagpadala ka, kanino mo ba pinapadala? Sa pamilya mo. Sa pamilya mo. Sinong dinideprive mo kapag hindi ka nagpadala? Ang gobyerno. Sabi ang gobyerno, hindi po kasi ganun yun no? Hindi po ganun. Bagamat sa kabuuan, sa kalaunan dahil siguro, sa pumapasok po yung pera sa ating ekonomiya. At dollar yan, karaniwan. Sa kami ko niyan, mula pagpapadala mo lang, meron ng kinikita ang yung remittance company. Ayan, may kita na doon. Yun. May hanap buhay ng nalilikha doon. Tapos pagdating sa palad ng kapamilya mo, napapadala mo. Siyempre gagastos siya, bibili siya. So iikot po sa ekonomiya at o kaya naman magbabayad siya ng tuition, etc. So ang unang makikinabang yung pinadalhan mo. Yung pinadalhan mo. Bago pa yung pakinabang ng iba. Ng kung sino-sino. Na makikinabang doon sa remittance na yon. Kaya ang tanong nga diyan ang pahihirapan mo ba doon sa protestang yun ay ang gobyerno o ang kapamilya mo rin mismo? Yun din. Nasa inyo yun. Titimbangin nyo yun. Of course, pera nila yun. Pera ninyo yan. Nasa sa inyo. Kung halimbawa, hindi, pinadalhan ko naman na yan pwede ko namang i-delay yung mga susunod. Di ba? Baka mag-rally niyan baka mag-rally naman dito niyan mga pinadadala ninyo. Ba't ka natamay kami sa away ni Duterte? Yan ni Marcos. Jerry Barra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Maraming nakamiss sa'yo, kumbatsero. At araw-araw ay sinasabi ko na lang, humahabol ka. Pero marami namang natuwa nung sinabi kong may hinahabol ka. May hinahabol. Pero slow mo. Slow mo. Sabi ko, si kumbatsero po may hinahabol. Slow mo nga lang. Slow mo. Ayun. Okay ka naman. Ayos naman. Ang daming naghahanap sa'yo. Una-una na ako. Lapit tayong pasalubog dyan. Napunta lang tayo dyan sa, maibida ko lang, sa Turkey. Turkey. Ayan, malalaki ba pabo dyan? Malalaki. Puro pabo nga kinakain namin doon yan pala talaga akala ko nagkakamali lang tayo. Turkey na pala talaga yan. Turkey. Turkey. Ayaw na nilang tawaging Turkey dahil naikukumpara nga daw sa pabo. Ganun? Binago na talaga nilang pangalan. Ito lang yata mga ilang taon pa lang na nakalilipas. So, ang spelling ngayon dyan ay Turkiye. Turkey. At hindi Istanbul ang nilang capital. Ang capital nila ano sa ba ang capital ng Ankara. Napakaraming turista, kumbatsero na nagpupunta pala dyan sa Turkey. Maabot sila ng mga 60 million grabe, tourist a year. Nasa gitna kasi. Kaya yan pala yung isang bansa na nahahati. Kumbaga, miyembro kabilang siya sa Europa, kasama rin siya sa Asia. Tama. Dalawang kontinente. Parte siya ng gitnang silangan. Dalawang kontinente na nakakasakop sa kanya. Buntot ng Asia. Pero malaking bahagi ay Asia. Ganun. Malaking bahagi ay Asia. Baka nasa 90% yata
ang Asia. Magandang Inabot kami ng ano na doon pawala na nung unang datingan namin doon umiinit-init mainit na. na, Tapos biglang bumalik ang winter. Kaya nga nung papunta na kami ng Cappadocia, ayun na-stranded pa kami sa highway dahil biglang nag-snow storm. ano basa doon? Snow storm. Snow storm? Oo, ang tindi pala na kapag ikaw pala inabot ng snow storm Ano sa ba ginagawa highway. pagka ng mga tao pagka nag-snow Tigil ang biyahe dahil tumaas ang kumbaga sa atin, tumataas ang tubig baha. Doon tumaas ang snow sa kalsada. Ganun. Hindi makabiyahe. Wala ka Tas- bang dalang mga halo ng mga munggo, para nung nagkaroon na snow? kaong, mga ganyan. Kaong, Talagang magsasawa ka. Mabuti na lang yung sabi nga nung tour guide namin na Turkish, first time daw niyang makaranas ng At least gano'n. naka-experience ka mo. At least naka-experience siya na ma-stranded sa highway for Hindi ba almost 12 delikado hours. yan? Yung pagka kasi sinabing storm, para bang may hangin diba? May hangin talaga. Malakas. May hangin. Makikita mo yung snow na hinahangin. Kitang-kita mong malakas ang hangin . At ang matindi nun, kapag ikaw ay nasa sasakyan at halimbawa tumirik bigla yung sasakyan mo, nako, maninigas ka sa loob. Pambira Oo, pala. hindi mo tatagalan yung lamig. Mabuti na lang yung bus na sinasakyan namin, hindi bumigay. May heater at kahit na 12 hours, almost 12 hours siyang nakatigil sa kalsada pero umaandar ang makina, hindi pumalya. May CR naman yung Yun lang, yun ang problema. Wala Yan naman siya sa lalaki, madali. Oo. Sa mga babae ang problema sa ganun. wala nang Iba-ibang problema. Pagka pamamaraan. umihi ka naman, lamig agad. Hindi ka naman makalabas. Hindi ka makakalabas. 12 hours na Nasa loob ng bus. kwan lang yun, nagsipag-ipit lang yung mga... Gumawa ng paraan. Alam mo naman, may talagang kapag ganun hindi wala nang wala nang hiya-hiya. Wala nang hiya-hiya. Buti may dala kang bote ng soft drink. May bottled water. Hindi, tsaka buti may mga basurahan doon. May mga basurahan. Para sa mga babae. Ayos, oo nga. Pambirang patis. Ang hirap din pala. Pero Mahirap yun. Mahirap sa mga lugar na lumalamig ng ganun. Buti sa atin, laging puro init lang Puro ang init. iniintindi natin. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Gohun, 6:25 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, minimum wage hike sa Bicol, Zamboanga Peninsula inaprubahan ng DOLE simula na sa Abril. Weekday operations ng LRT1 pinalawig ng 30 minuto. Minority Leader Nonoy Libanan tatayong lead counsel ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Dalawang security personnel ni Senator Bato binawi ng PNP. AFP kinatuwa ang posibleng deployment ng ikalawang Typhoon missile sa Pilipinas. At 4 na lane ng Marilao northbound sa NLEX binuksan na sa mga motorista.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. ay sa mga kabayan nating mga Bicolano. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano at mga taga Zamboanga Peninsula. Inaprubahan ng DOLE ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners at mga kasambahay. Yan po sa dalawang rehiyon na nabanggit natin, Kabikulan, Zamboanga at Zamboanga Peninsula simula ngayong Abril. Sa abiso ng DOLE, magiging 435 pesos na ang minimum wage sa Bicol mula sa dating 395. So, bali 40 pesos ang dagdag. Gayunman ito ipatutupad ng dalawang tranches. Una ay sa Abril 1, hulugan. Oo, at ang ikalawa naman ay sa December 1, 2025. Ang layo ng Ang layo pagitan, ng diferensya. Ang mga kasambahay naman sa Bicol ay makatatanggap ng 1,000 monthly salary increase. Kaya aabot na po sa 6,000 pesos Oh, yun. ang kanilang buwanang sweldo. Samantala, ang mga kasambahay naman sa Zamboanga Peninsula ay makatatanggap ng wage hike na 900 pesos kada buwan simula Abril 3. Dahil dito magiging 5,500 na ang sahod kada buwan ng mga kasambahay sa chartered cities at first class municipalities habang 5,000 piso naman sa ibang munisipalidad sa Zamboanga. Alas 6:32 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano dyan sa Zamboanga City. Gising na ba kayo? Isa pang good news, palalawigin ng LRT, Light Rail Manila Corporation, ang operasyon ng LRT1 ng 3 minuto tuwing weekday simula ngayong araw, Marso 26. Batay sa anunsyo ng LRT, ang huling biyahe na mula Dr. Santos Station ay tinagda na ng 10:30 p.m. mula sa dating 10 p.m. Habang ang huling tren mula naman sa Fernando Po Jr. Station, o ito yung sa Roosevelt, ay aalis na ng 10:45 p.m. mula sa dating 10:15 p.m. Paliwanag ng LRT, ang hakbang na ito ay tugon sa panawagan ng Department of Transportation na i-extend ang serbisyo ng pampublikong transportasyon bilang tulong sa mga mananakay. Tatayong lead counsel ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, napili si Libanan dahil siya ang pinaka-senior sa grupo. Ikaw sa edad pala yun. pinaka-matanda dyan, ha? At Parang hindi naman halata. Parang hindi naman. Kong Nonoy, you know? Gusto mo, tugtugan kayo ni Kong Nonoy. Tinding mag-gitara niyan. At hindi lang daw dahil sa katandaan, kundi dahil dati rin itong pinuno o chairman ng House Committee on Justice. Ayun, naman pa. By Minority Leader Libanan, that we have submitted a letter, the prosecutor, signed by the other 10 prosecutors, including myself, that we have appointed, constituted, and empowered the most senior member of the public prosecutors, the Honorable Marcelino C. Libanan, to perform the following acts on behalf of all public prosecutors in the VP Duterte impeachment case. A. To execute the verification in relation to any petition, motion, pleading that must be filed on our behalf. B. To sign and file any motion, pleading, or submission on behalf of the prosecution. And C. To execute all other documents and perform all other acts necessary to give effect to the foregoing authority. Thus, in summary, we have instituted the Honorable Libanan to be empowered to sign any of these documents in relation to impeachment. So, Basta't Siya na ang pinakatatay ng grupo. at magiging busy si Kong Nonoy. Ayun. Wala mo nang ride, Kong Nonoy. Wala muna. Personal na pong isinumite ni Libanan sa Senado na maglabas ng writ o to issue summons kung saan obligado ang pangalawang Pangulo na sagutin ang impeachment complaint sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang notifikasyon. Gayunman dahil nasa Netherlands si VP Sara ay sinabi ni Libanan at Gutierrez na maaaring sagutin na lamang ni Duterte ang impeachment charges online o sa consulate doon.
Alas 6:35 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamutiha. Gising na ba kayo? Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na binawi na ng PNP ang dalawang security personnel na nakatalaga sa kanya ilang araw matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator de la Rosa, nadiskubre niya na tinanggal na ang kanyang mga bodyguard pagdating niya sa Davao noong Marso 24. Gayunpaman, nilinaw ng senador na hindi niya ito itinuturing bilang isang pag-atake laban sa kanya at naniniwala siyang naging maingat lamang ang PNP sa kanilang mga hakbangin. Sa ngayon, ilang dating kasamahan ni Senator Bato na retiradong polis ang voluntaryong nag-offer na magbigay ng seguridad sa kanya habang nasa Davao. Alas 6:36 ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Welcome daw po sa Armed Forces of the Philippines ang ipapadala ang bagong mid-range capability Typhoon missile system ng United States Indo-Pacific Command sa ating bansa. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Margaret Padilla, malaking tulong ito para sa pagsasanay ng ating mga sundalo. Dagdag ni Padilla, mas lalakas pa ang depensa ng Pilipinas kung tuluyan dumating ang bagong Typhoon missile. Ganito rin ang naging pahayag ni Army spokesman Colonel Louis Di Maala dahil mas mapapabilis ang training ng mga tauhan ng hukbo. Ang Typhoon missile system ay unang dinala sa bansa noong April 2024 bilang bahagi ng joint military exercise na Salaknib at Balikatan at hanggang ngayon ay nananatili ito sa Pilipinas na ikinagagalit naman ng China. Malakas daw ba yan? Yung typhoon na yan? Malakas siguro, mga signal number 5 to. Oo nga, ano? Una nang iniulat ng US na on the way na sa Pilipinas ang panibagong Typhoon missile system. Alas 6:37 ang ating oras. Isa pang good news, lalo na sa mga dumaraan dyan sa NLEX. Binuksan na kaninang alauna ng madaling araw ang 4 na lane ng Marilao northbound. Mas maaga ito kumpara sa original schedule ng pagbubukas ng lane sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito ay matapos ang nangyaring pagkasira ng Marilao Bridge nang bumangga ang karga ng isang trailer truck. Dahil dito inaasahang mas magiging mabilis ang daloy ng traffic sa Marilao northbound at magiging normal na ang biyahe sa mga susunod na araw. Gayunman, mananatiling nakalagay pa rin sa tulay ang bakal na posting nakasuporta rito para sa concrete curing. Susunod! Tito Boy! Nako, matindi to. Yung dating magkaibigan. Magkaibigan. Dating magkaibigan. Matindi ng sabi nga pagka yung dating matalik na kaibigan ang nagkasira nagkasulian ng kandila. Nagkasulian ng kandila ay magiging matindi yan. Matinding magkababag Lalo na kung maraming mga sikreto ang bawat isa. Nako. Na kumbaga mga secrets nilang pinagsamahan. Ano kaya yung pinagsamahang secret ni na Doc Tony Leachon at ni Dr. Ted Herbosa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:38. This time, ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:44 ng umaga, nanawagan si Independent Health Reform Advocate Tony Leachon kay Health Secretary Doc Ted Herbosa na magbitiw na sa tungkulin. Kasabay ang panawagan kay Pangulong BBM na sibakin na ang opisyal. Tinan mo naman, pinagre-resign na niya tapos pinasisibak pa kay BBM. Matindi Kasunod ito ng larawan kung saan makikita ang kalihim kasama ang mga opisyal ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation nang mag-donate ang kumpanya ng mobile clinics para sa Love for All Caravan.
Ayon kay Liachon, dismayado siya sa ginawa ni Herbosa. Hindi lamang bilang isang doktor at health advocate, kundi bilang isang Pilipino na naglalaan ng buhay para maprotektahan ang kalusugan ng mga tao. Para kay Liachon, isang pagtataksil sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Herbosa bilang natatanging individual na pinagkatiwalaan sa pagdepensa sa kalusugan ng bansa. Insulto din anyang maituturing para sa mga doktor, nurse at healthcare workers na lumalaban sa lung cancer, sakit sa puso at respiratory failure. Ang pagngiti ni Herbosa Pati pagngiti, sa picture Aha. kasama ang mga tobacco executives. Aba. Maliwanag din anya sa batas na bawal Aha. sa isang public official ang pakikipag-ugnayan sa industriya ng tobacco maliban kung may kit na kinakailangan para sa regulasyon. Matindi pa lang... Hindi yung mga napunan ni Doc Tony. Pangiti-ngiti ka pa para siguro sabi ni parang Doc. gano'n, ano? Ang Buti nga kung ngiti. Pangisi-ngisi ka pa. Ha? Baka ganun na sinabi. Matindi pa So, lang. yung- Pag nainis pala si Doc Tony, Eh, gano'n. ganun ano? Samantalang napakabanayad Napakabait na tao yan. nitong tao. Nabusit mo, Secretary Herbosa, si Doc Tony. Magkaibigan baka mo yan? Oh, di ba? Di ba dati pang kanyan, mag-consultant Oo nga pala. si ano. Doc Tony dyan sa DOH. Oh. Alas 6:46 ang ating oras, planong mag-ain ng petisyon sa International Criminal Court ni na dating Senador Gringo Onasan at Davao City Mayor Baste Duterte upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ni Onasan, ihahain ang nasabing petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative Signature Campaign alinsunod sa patakaran ng ICC kung saan maaring makilahok ang publiko. Ayon kay Hunasan, nais nilang makakalap ng maraming pirma at hikayatin din ang iba pang grupo para maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Si Hunasan ay nagsilbing kalihim ng Department of Information and Communications Technology noong Duterte administration. Umaasa ang National Food Authority na pahihintulutan silang maglabas ng palay sa merkado upang makatulong sa mga magsasaka. Sa panayam ng programang Balansyado, Aba? ipinaliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson na kung papayagan ito ay maaaring madoble ang kanilang kasalukuyang procurement rate na 4 to 4.5% ng kabuuan produksyon ng palay. Git pa ni Lacson, pinakamainam na hakbang upang matulungan ng mga magsasakang apektado ng mababang presyo ng palay ay ang pagtataas ng kanilang buying price. Yung presyo ng palay ngayon ng mga trader, mababa. No? We recognize. That's why ang concrete step ng Department of Agriculture, and kami in particular, ayun pong itaas namin yung presyo ng bili namin. Hindi po namin binababa. Para kami sampayan. Para at least nakapako doon yung presyo ng trader, medyo paangat. Hinihila namin paangat. No? Yun. Actually, kumbachero, itong, di ba, na-interview natin dati si Administrator Lacson, ang sinasabi niya, kumbachero, kakaunti ang mga LGU na bumibili ng palay na, bigas na binabanggit na para doon sa emergency, ano tawag doon? Rice emergency. Oo, dahil wala kasi sa budget nila Wala ng mga sa LGUs. wala sa budget at gusto na nga nila pautang na eh. 'Di ba papautang na lang kumbachero. Walang bumibili kaya total ganun pala at katakot-takot naman ng palay ang bigas na meron ng NFA. Diretso na NFA na magbenta. Yun na nga, yun Ba't matagal na natin katakot-takot sinasabi. pa ang pinapadaan pa sa Fairview pupunta naman sa Quiapo. Yun din naman yun. Emergency nga Yun Emergency. ang sinasabi natin Emergency na. Sino ba magrereklamo diyan? Sino ba magdedemanda diyan? Idiretso na sa ating mga kababayan. Bibili naman ng ating mga kababayan yan. Dalhin na kagad sa palengke. Diretso na. Ano? Diretso. Yun na. Diretso na. Wala nang cheche-borechi pa. Tapos Para tayong hindi gobyerno para pagka dumiretso na sa ating mga kababayan yan, luluwag, madidispose yung, baka umuki na yung bigas na yan. At makakabili na ng mga bagong palay. ng mga bagot may mapaglalagyan So na pag kayo. ginawa yun, win-win solution. Hindi ba? Win! Win.
Mario Joseph naman, pinahihirap natin ang buhay ng mga Oo, Pilipino anak ng bakang dalaga. Alas 6:49 ang ating oras, nasa 10,000 megawatts pa ang kayang ma-accommodate ng transmission network ng bansa mula sa mga bagong power plants. Sa pinakabagong datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kabuang 10,260 megawatts ang nananatiling available at karamihan dito ay nasa Luzon. Ibig sabihin, mahigit sa 6,500 megawatts ng grid capacity ay available sa Luzon, mahigit 2,200 megawatts sa Visayas at mahigit 1,400 megawatts sa Mindanao. Inaasahan namang daragdagan pa ang kapasidad ng transmission network ng bansa mula sa mga paparating na power plants kasabay ng inaasahang pagtaas ng demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ayun talaga ang importante. So meron pang kayang i-accommodate na 10,000 plus megawatts ang grid. Ang Yun. kailangan natin, power plants, yung mga gagawa ng kuryente. Yun, yun ang ang kailangan. kailangan Yung grid natin. meron. Oo. Yung highway meron. Ay, Yan. yung highway. Oo. Ang kailangan ay producer. Yung kuryente mismo Yung kuryente, dadaloy. Yun. Samantala, may follow-up lang po tayo tungkol sa negosyanteng dyan sa Nueva Ecija at driver nito na pinaslang. Karumal-dumal ang pagkapaslang po dito sa dalawa. May update po mula kay RH25 Grace Ansano dyan sa Nueva Ecija. Coming Grace! Kaso Kat Jerry, ngayong umaga ay idadala na sa huling hantungan. Ito nga ang biktima ng pagdukot at natagpo ang nawala ng buhay at makalipas nga ang halos 3 buwan. Sumisigaw ng hustisya ang pamilya ng isang negosyante mula sa bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija na may mataas na pwesto rin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Makaraang mawala ito ng halos 3 buwan at matagpuan na lamang nitong nakalipas na araw ng Sabado, March 22, ng mga residente na kung saan kalahati lamang ng katawan nito nang makita ito sa isang irigasyon sa barangay Lagisit sa San Quintin, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, sinilala ang biktima na si Michael Lagrana, 41 taong gulang, presidente ng District 4 sa Cuyapo, Nueva Ecija. Samantalang kinilala naman ang driver na si Julius Diaz kung saan natagpuan ito noong pang February 5 sa malapit din sa kinakitaan sa biktima nga na si Michael sa naturang irrigation canal. Ayon sa misis nitong si Jennifer, matinding sama ng loob ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Nakilala nito ang suot na short at brief ng ituro ng mga residente doon. Kaugnay nito, humihingi naman ng agarang hustisya at nais dinig ng pamilya ng biktima na itong ang kanyang kasama na namatay din na sana'y kumilos at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Narito ang naging pahayag ni Dinang Jennifer Lagrana. Nananawagan po ako na mabigyan po sana ng hustisya ang pangyayari po sa asawa ko. Hindi po makatarungan ng pagkamatay po niya. Hinihintay po namin siyang makauwi. Pero yung sinabi po niya, kalahating katawan lang po ang natagpuan po namin sa kanya. Sana po matulungan po kami ng gobyerno po natin. Mga sakit mo na mga ahensya. Tulungan po sana nila kami. Makamit po namin ang tamang hustisya. Pedrera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 25 Grace Sansano. Ang tindi rin ng pangyayari na yun, kumbatsero, at sana'y mabigyan ng katarungan ang pamilya ng biktima. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ay,
hindi siguro maganda gising ni Mayor Marcy Teodoro ngayon. Ay, talaga. At Ikaw 18 pa naman pang opisyal ng Marikina City Government Oo. suspended 6 months. Hindi nitong si Ombudsman Samuel Martires. Uncle Sam, magandang morning. Magandang morning, Uncle Sam. May Bakit kinalaman ba? daw ito, kumbatsero, sa suspension sa maling alokasyon ng 130 million pesos na pondo ng PhilHealth. Pondo ng PhilHealth. Paano kaya nangyari dyan? Ano yun? Mga mga contribution? May nagreklamo daw kumbatsero na isang residente. Last year pa pala tong reklamo na to, May 15, 2024. Hindi, nung May 15, 2024, meron daw ordinansang ipinasa ang syudad. Naglalaan ng 130 million pesos sa iba't ibang budgetary item sa Marikina. Ang gamit ay pera ng PhilHealth. Inilaan daw po ang pera sa IT equipment, repair at maintenance ng mga infrastruktura, donasyon at iba pang supplies ng materyales. Hindi, dapat siguro maintindihan natin itong mabuti. Kasi parang ang hirap intindihan na pera ng PhilHealth. Pera ng PhilHealth, ibinigay ba yung saan bibigyan ba galing ng yun? PhilHealth yung pera nila sa city government? O kaya yun ba yung contribution ng mga empleyado ng munisipyo sa PhilHealth? Na we need parang hindi siguro. Hindi, dapat mas maintindihan natin to kasi isipin ng mga taga Marikina kung kailan naman mag-i-eleksyon na saka nasuspende. Ganun nga mangyayari niyan. Pero tandaan po natin, hindi porkit eleksyon ay matitigil na ang trabaho ng ombudsman. Meron pong gampanin ng ombudsman na sabi nga at all times. Hindi yan pwedeng kapag election period COMELEC ang isa sa alang-alang ng ombudsman. Hindi ganoon. Hindi po. Kaya dapat ang gusto lang natin malaman ano ba yung batayan ng ombudsman dito. Katulad din naman kahapon kumbatsero, habang wala ka pa. Kahapon. Habang wala ka pa ay meron tayong nakausap na konsehal naman ng Si Nicole. Si Konsehal Nicole. ng Concepcion na Tarlac. Oo. Yun kumbatsero, may final na kaso sa ombudsman at ang batayan naman nila kumbatsero ay may nilabag ang si Mayor Noel Villanueva at mga kasama na i-deliver ang mga items. Ito yung mga video. Ayan, may mga upuan, may mga... Ang ganda, parang malinis yung lugar. Bago kasing munisipyo ito kumbatsero Bago. Ayan, parang may nakita akong may aircon na nakatayo. May aircon na nakatayo. Yung tanner kung tawagin. Medyo parang mga 3 tanner yan eh. Maganda naman. Anong naging problema nila doon? Ang ganda nga nung munisipyo eh. Ang ganda. Ang laki yung mga nakakabit na yung mga aircon. Yung pala kumbatsero, bagong deliver eh. Bagong deliver pa. Bagong deliver yung... ano kayang brand? Ano bang brand? Naisisilip mo ba? Carrier. Siguro ito yung kumbatsero, ito yung comparative degree ng adjective na carry. So pagka superlative ay carries. Kapag gitna lang, carrier. Kapag medyo ayos lang, carry. Carry. Ayos lang ha. Carry yan. Parang naging problema niyan. Nakakabit naman, diniliver naman. Gumagana. Tanong, gumagana ba yan? Maiisip nga natin dyan, kumbatsero. Ano naman ang masama doon? Ano masama doon? Baka isipin din ng mga taga-konsep. Ano naman ang masama dyan? Isipin nyo, namumroblema tayo lagi. Yung mga proyekto ng pamahalaan, ang babagal. Laging delayed. Tinan mo mga project ng DOTR. Napakarami niya na hinahabol hinahabol ngayon ni Secretary Vince Dizon dahil napabayaan. Ito,
ang bilis ng delivery. Oo. Yung may kasama sa reklamo, yung landscaping landscaping. project Oo. ay nagawa na. Oh. Hindi pa Wala pa yung City Hall. Ay ba ayaw nila? Maganda yung lugar. Oo. Ayos nga sana, hindi ba yun ang ating hinahanap? Ang mabilis na aksyon ng pamahalaan. Para sabi siguro, oo nga. Di ba? Oo, ayan yata yung landscape. Ang problema ho nun, mga kababayan, ang problema lang talaga ay yung proseso. Isip-isipin mo, nauna pa yung delivery ng mga proyekto at ng mga items na to. Hindi pa tapos ang bidding. Ganun. Hindi pa nagbibidding. Wala pang hindi pa tapos ang bidding. Hindi pa tapos ang Nag-deliver na yung contractor. Yung contractor. Ang galing ng contractor na yan. Saan ba? Pakilala nyo nga sa amin yan. At mapaabunuhan nyo iba pang mga projects ng gobyerno. Hindi ba ang ganda sa isang biglang dating ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, hindi ba? Yun ang ating kumbaga tumataya siya kahit hindi sa kanya mapunta yung project. Kunyari lang. Tumataya siya sa palagay niya kahit hindi mapunta sa akin yan. Dahil yan para sa bayan. Para sa bayan. Pupuhunanan ko na yan. Ganda sana eh, no? Ganun sana yan. ganun. Sana ganun. all. Hindi ba ganun? Sana nga ganun. Ang problema nito ay sa nagrereklamo, hindi ba yung bidding ay para sa parehas na pag-entertain ng mga gustong sumali sa supplies ng gobyerno? Dapat ganun. O kaya proyekto ng gobyerno? Kapag pinayagan na ng local government na gawin na yan ng isang contractor, parang pinaburan na nila yun. Pinaburan na nila. Parang ano pa yung bidding? Ba't ka pa magbibidding kung meron na pala. Tapos na pala yung pagla-landscape o fencing at saka yung mismong supplies ng mga items na ito. May ginagawa sa ganyan, yung ano ba tawag sa ganung kontrata? Yung bang, alimbawa, ikaw lang ang nakakaalam ng ganung klase ng project, ipapagawa na sa iyo. Merong ano tawag doon? Ang tawag diyan kumbatsero ay Swiss challenge. Swiss challenge. Swiss challenge. Kung halimbawa, ikaw yung lang nakakaalam ng ikaw nakaimbento ng ganung design ng landscaping. Halimbawa. Ipapagawa na sa iyo. Dahil wala namang ibang kayang gumawa nun walang pwedeng gumawa nun. Kumbaga exclusive mo yung konsepto na yun eh. Pero diba? ito po hindi. Hindi, yun po yung reklamo nito. Pakita mo yan kay Junior Borja ng San Marcos, Kalumpit, Bulacan. Baka pintasan niyang landscaping na yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Gusto mo yung gagawin kong Japanese zen yan. May mga bonsai pa. May mga bonsai. At mura lang. Mura lang. Yun yung basis po ng reklamo. Ngayon, tinatawagan po namin si Mayor Noel Villanueva kahapon pa. Tapos hanggang ngayon tinatawagan po namin para sumagot kasi gusto nating marinig kay Mayor Noel Villanueva anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kanta pala yun. Anong kailangan kong gawin upang matigil na kanta nga pala yun. Ang kabaliwan ito. Yun yung, kaya Mayor, tumatawag po kami sa inyo ha. Gusto namin, baka naman meron kayong paliwanag dito. Baka naman may paliwanag. Pwede mo sigurong ipaliwanag, Mayor, na hindi naman na kanyan, hindi naman namin pinadeliver sa supply. Hiniram lang namin yan. Sabihin donation yan. Donation yan. Donation yan. Donation lang yan. May deed of donation ba yan? Ganon. Kailan ba i-donate? O kaya naman kung baka naman ganun sabihin na lang paliwanag, baka naman may kaya po kami tumatawag. Ayaw naming lumubay dito sapagkat ito po ay hindi po inimbento. I-file na po yung kaso. May complainant. May complaint na po ito. May mga complainants na at po ito. At konsihal din ng lungsod. Konsihal at iba pang mga residente ng lungsod. Kaya kung may politika po kayo dyan, kung meron pong politika dyan na nasangkot dito, sabi nga do not shoot the messenger. Pakinggan nyo po muna yung mensahe, mga taga Concepcion Tarlac. Pero kung payag kayo sa ganyan, mga taga Concepcion, kung payag kayo na
na gawin sa inyo yan, ay di sige, bahala kayo. At baka sa ibang lugar meron ding mga ganyan, ho? Malamang, kumbatsero, kung ganun po yung nangyayari sa Concepcion Tarlac. So, kung okay lang po sa mga taga-Tarlac yan, bahala kayo. Pero ewan ko kung okay kay Ombudsman Samuel Martires ito. Kung okay kay Ombudsman Samuel Martires, isip-isipin nyo, nauna pa ang kareta kaysa sa kalabaw. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos! Dos por Dos! Binabati nga po pala natin Yan, ng happy birthday si Ka Noel Camacho dyan Noel. sa Meadow Park, dyan sa Cavite. Abay, birthday nyo pala, ha? Wala ka man lang kakibukibo, Noel, ha? Kuya Noel Camacho, happy birthday. Binabati kayo ni Kuya Arnel Verceles. Ayan. Oy, Kuya Arnel Berceles, maganda morning. At binabati din natin, kumbatsero, ang mga empleyado ng provincial government ng Quezon. Ayan, Aba, kayo pala ISO certified na. Opo. Ang provincial government of Quezon ay ISO certified na. Ano daw ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng kumbatsero, pumapasa sila sa mga pamantayan ng audit. Oo, hindi naman lahat ay hindi lang sa gobyerno to, sa international standard. International standard, pumapasa po ang provincial government ng Ibang Quezon. klase, ha? Ibang klase talaga tong si Governor Helen Tan, ha? Governor Helen Tan, congratulations sa mga din, lalo na sa mga empleyado kasi hindi naman papasayan sa ISO certification kung hindi maayos ang mga empleyado. At syempre, ang mga empleyado naman ay tumitingin din yan doon sa namumuno sa kanila. Ayan, Governor Dr. Reflection yan ng leadership, kumpatsero. Yan ganyan. Oo, naising ituloy ni Governor Helen Tan. Ako din, dismayado din ako kay Secretary Ted Herbosa. Ano yan? Dahil doon sa mga picture. Sabi picture? niya, conflict of interest yan eh. Doktor din kasi si Governor. Dahil strong lobbyist yan ng itong Philip Morris sa Congress, sabi niya. Yun nga. Kaya totoo yan. May punto doon talaga. Si Dr. Tony Liat yun. Hindi lang ho doon. Tsaka yung bang, ano ba mobile clinic ba yun? Kompleto ba sa mga kagamitan yun? Baka ganyan na naman yung reklamo doon sa mga mobile clinics na i-donate doon sa Lab for All. Na yun daw hong mga kagamitan doon antiquated na. Yung luma na. Hindi na nagagamit. Sus Mariano Kaindo. Lalo na may kinalaman sa X-ray. Secretary Ted Herbosa, yung mga ganito, baka naman ipinapahamak nyo pa yung mga kanyan, yung mismong appointee ninyo. Kasi ang ganda ng programa namimigay ka ng mobile clinic. Pagkatapos, ang ibibigay sa ating mga kababayan, may diferensya pala o kaya hindi na uso. Hindi na nagagamit Hindi na nagagamit. Pwede nang hindi uso pero basta magagamit pa. Kaya lang, marami daw doon sa i-donate. Hindi ito yung sa Philip Morris. Yung mga nauna na dinala sa mga probinsya, hindi raw secretary, hindi raw nagagamit. Nakatenga lang. Sus Mariano Kaindo, ano ba yan? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Direk. Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Zero Remittance Week ikinakasa ng mga OFW sa Europa. Malacanang umapilaan na maging mahinahon.
Department of Agriculture nagpapatulong sa NBI tungkol sa mga report na may mga magsasaka ang nagpakamatay sa Nueva Ecija dahil sa presyo ng palay. Ilang miyembro ng mainstream media iniimbestigahan ng NBI sa pag-uudyok sa publiko ng sedisyon. Marikina Mayor Marcy Teodoro tinawag na politically motivated ang 6 na buwang suspension na ipinataw sa kanila ng ombudsman. Isang tinyente ng pulis, kritikal ng barilin ng live-in partner na patrol woman matapos ang matinding pagtatalo. At 2 milyong pisong reward alok sa makapagtuturo sa mga sospek sa pamamaril sa tauhan ng isang kongresista sa Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Kritikal ang kondisyon ng isang police lieutenant matapos siyang barilin ng live-in partner na isa ring pulis. Nangyari ang insidente sa bahay ng dalawa sa barangay Sinawal, General Santos City. Ayon sa mga opisyal ng barangay, bago ang pamamaril ng suspect na si patrol woman Camille K. Daliva Asuncion na naka-assign sa Police Regional Office 12 ay narinig nila ang pag-aaway ng dalawa. Sa gitna ng sigawan, bigla na lang binaril ni Dalia o ni Camille si Police Lieutenant Joseph Miasan Dinaga na nakatalaga naman sa Police Anti-Narcotics Unit sa Region 13. Di malinaw ang pinagtatalunan ng dalawa, ngunit batay sa narinig ng mga kapitbahay, binabanggit ni Asuncion o ito nga pong si Camille ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanilang mga kasamahan pulis. Sumuko na si patrol woman habang inoobserbahan pa ang kondisyon ni Dinaga na nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. 2 milyong pisong reward ang alok sa mga pagtuturo sa mga suspect sa pamamaril ng tauhan ng isang kongresista sa Bulacan. Nagalok ng 2 million pesos na pabuya ang PNP sa makapagtuturo nga sa mga sangkot sa nangyaring pamamaril dyan sa San Rafael, Bulacan. 3 nasawi sa naturang insidente, kabilang ang IT consultant ni 3rd District Congressional Candidate Victor Silverio. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, ang reward money ay mula sa mga kaibigan at kakilala ng consultant na biktima na si Brian Villaflor, girlfriend na si Jam at security aide na si JV Mariano. Ayon kay General Fajardo, may hawak na rin silang video footage mula sa CCTV sa malapit sa crime scene kung saan makikita ang plaka ng SUV na ginamit ng mga suspect. Lumabas sa investigasyon na politika ang motibo sa krimen, kaya irerekomenda ng PNP sa Commission on Elections na isama ang San Rafael, Bulacan sa mga areas of concern sa darating na eleksyon. Iniling ng Department of Agriculture sa NBI na silipin na ng mga lumalabas na ulat sa social media tungkol sa sinasabing distress ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa bumabagsak na presyo ng palay. Ang hirit ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na magkaroon ng malalimang investigasyon ay kasunod ng hindi magkakatugmang report mula sa mga otoridad at lumalabas sa social media. Ito may kaugnayan sa lumabas sa social media na 3 magsasaka ang nagpakamatay sa Nueva Ecija na inuugnay sa mababang presyo ng palay sa lalawigan. Actually, hindi lang sa social media. Kausap natin dito si former Congressman Argel Kabatbat ba yun? Argel Kabatbat, kumbachero, attorney Kabatbat. At sinasabi niya, nandun nga siya sa burol eh. Andun sa burol ng magsasaka. Kausapin natin, ang DA, kumbachero. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Naputol. Babalikan natin ang linya kay ASEC Arnel De Mesa. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang ilang miyembro ng mainstream media na posible umanong naghahasik ng kaguluhan at sedisyon.
Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, merong mga legal at legitimate media men na lumalagpas na rin sa parameters at maaaring makalikha ng gulo dahil sa pang-aakit na magsagawa ng sedition. Gayunman, hindi tinukoy ni Santiago kung ilan ang iniimbestigahan nila, pero binanggit niyang sumosobra na ang kanilang mga komento at inaabuso na rin ang kalayaan sa pamamahayag. Ang pahayag ng NBI Director ay kasunod ng anunsyo na tinututukan din nila ang 20 vloggers na nagpapakalat ng fake news. Pangunahing balita. Andito na si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying, Ka Jerry, good morning. Morning po. Po sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Ano po bang nakarating sa inyong report na hindi ba totoo? Hindi ba totoo yung claim ni former Congressman Kabatbat na may nagpatiwakal na mga magsasaka doon sa Nueva Ecija? Yung sa report po, ayon na rin po sa paunang investigasyon ng police at saka ng DA's own investigation. May namatay po pero hindi po dahil sa reason na mababa yung presyo. So, yun po yung, pero may mga namatay o nagpakamatay at yun po yung kaya humingi na ng tulong ang DA sa NBI para po talaga malaman. Pero yung base nga sa paunang report na nakuha ng DA at yung sariling investigasyon ay hindi po related dito sa mga Sa presyo ng palay. Ano po daw sa presyo ng palay. Ano daw po yung reason? Yung iba po may sakit talaga at yun po para ano na lang ay malaman na talaga yung nasa likod talaga po nito ay pinapaimbestigahan na nga po. Humingi na ng tulong ang DA sa NBI. Oo. Actually, may yung report po ng aming tao diyan, si Grace Ansano, pinapa-autopsy pa nga yata, kaya lang mahal daw yung pagpapa-autopsy, sabi po ng aming reporter doon. At na-interview din po nila yung magsasaka, yung pamilya ng magsasaka, parang tumutugma naman doon sa binabanggit ni Congressman Kabatbat. Pero so, yung palang separate investigation nyo, iba ang findings? Parang ganun po yung kinukwento nyo sa amin? Yun po yung una. Nasabi na nga po na based po doon sa official accounts from law enforcement at saka po sa DA's own investigative reports. Pasi po rito ay hindi po tumutugma doon sa mga naunang report. Oho. Ano po ang naiisip yung dahilan? Bakit po iuugnay sa presyo ng palay yan? Ba't palilitawing ganon? Kaya nga po kailangan ng nag-request na ng tulong sa NBI para malaman po talaga kung ano yung katotohanan sa lahat po ng ito. Yung motive, I'm sure meron po kayong natatanggap na mga reports tungkol dyan. Ayaw na po namin tingnan yung mga motibo. Nabanggit nga po ni Secretary na hanggat maaari ay gusto na lang po namin na uli po mag-grieve in peace yung pamilya at nakahanda po na magbigay din ng tulong ang DA kung kinakailangan. So, yun po yung gustong iparating ng DA sa ngayon. Sa ngayon ho ba, Asik, pwede ba nating masabing maaring may mangyaring ganyan na sobrang hubang baba ang presyo ng palay? Magkano ho ba narinig ninyong ang report sa inyo? May depende sa area na merong mababa talaga na presyo. Merong nakakarating talaga na bumababa hanggang 14 pesos per kilo dun sa ibang areas. Diyan po sa Nueva Ecija. Hindi ko lang alam yung eksakto na lugar pero yung report is hanggang 14 pesos pwedeng bumaba. Eto nga may nag-text dito sa Gimba daw ay 15 pesos. Sa Gimba Nueva Ecija. Saan po natin pwedeng i-attribute yung ganitong sobrang baba ng presyo ng palay, Asek?
Ito po ay dahil na rin sa nabanggit nga rin po sa report na tied dito doon sa correction na nangyayari sa global market. Matandaan natin for the last 2 years, naging mataas ang presyo ng bigas sa international trade. August 2023, yan yung pinakamataas simula nung ipagbawal ng India yung pag-export niya ng non-basmati white rice, tapos sinundan pa ng mga challenges ng El Nino, ng La Nina at ang iba pa mga problema. So ngayon naman, simula actually late last year, naging maganda yung harvest, and then natanggal na nga yung ban at yung minapabalita nga yung twin action ng India at yung nangyayari sa Pilipinas ay parang nakatulong para lalo pang bumaba yung mga presyo ng bigas sa international market, at ito na yung mga pinakamababa sa loob ng 2 hanggang 3 taon. So ito yung mga nakakatulong para bumaba yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Kapag kung papasok po ang gobyerno sa pamamagitan ng NFA, sa ganitong presyo rin ba bibili ng NFA yan, yung palay? O di ba merong Mataas naman yung bili ng NFA. may presyo ng NFA eh. Di ho ba? Mataas po ang bili ng NFA. NFA is buying at 24 pesos per kilo for the 24, ang taas. Sa sariwa naman ay 18 ang bilihan nila. Oo. Dangan nga lamang, at siyempre maliit lang yung participation ng NFA sa buong bilihan natin, buong local trade. Kaya talagang nananawagan actually ang DA ng additional na pondo sa NFA, una para doon sa pambili ng palay, pangalawa para madagdagan yung mga facilities niya. Bagamat ngayon may pondo ang NFA para dyan, but it will take some time para maisagawa yung mga ganitong infrastructure. So yan po. Saka ang malaking problema pa ho yata ng NFA, puno yung bodega pa nila ng walang paglalagyan bigas at yung palay pa dati. Yan nga yung gusto ko ring sabihin, na sana ma-amyenda rin yung batas hinggil dyan na hindi na kailangan pa ng emergency para maglabas ang NFA ng kanyang stocks at para tuloy-tuloy yung kanyang pagbili at pagbenta. Opo. Okay, isang punto na lang po na yon. Yung pong nabanggit yung emergency, tapos bebenta po ng NFA sa LGU, pero mismo ang NFA po ang nagsabi na matumal ang bili sa kanila. Wala pa raw pong 50,000 kaban ng bigas ang naisasalya nila mula doon sa nung ilunsad ni Secretary Laurel, ito pong programa between NFA and LGUs. Pwede po bang extra step pa ang gawin ng DA dyan? Wag na idaan sa LGU, idiretso na po talaga sa magsasaka natin, ay sa consumers natin, emergency naman? Ang problema natin dyan, Katunying, yung sinasaad pa rin ng batas na very limited yung kapangyarihan pa rin ng NFA. Actually, ang sinasabi pa nga sa batas, hindi mismo ang NFA ang dapat maglabas. It should be DA. Kaya ang katuwang namin dito, FTI. Hindi kasi pwede rin maglabas directly ang NFA na kanyang stocks kahit may emergency. At very limited lang yung pwedeng pagdalhan. Of course, mga government agencies, mga LGUs at saka kadiwa. So, kahit emergency, Asek, kahit emergency. Yes, kahit emergency, hindi pa rin niya pwedeng ibenta directly sa merkado ng NFA. Napakahigpit pala nung DA. Batas na yan, ano? Kaya nga higpit talaga. Oo nga po kahit emergency na. Oo, hindi talaga. Hindi, kahit na kung ang pangulo po ba hindi pwedeng magdeklara ng isang order na diretso na sa ating mga mamamayan yan. Halimbawa, kung sabi niyo FTI, NFA, FTI, mamamayan, pwede ba diretsong ganon? Tingnan natin yung Katunying, kasi meron namang batas nga kagaya nito na sasabi kung paano ilalabas ang stock. Isipin niyo yung batas na ginawa ng Kongreso natin, pinahihirapan ng ating mga mamamayan, parang ganun po Assistant Secretary, no? Medyo mahirap yung paraan para mailabas yung stocks ng NFA. Kaya nga, yun yung patuloy na panawagan ng DA na maamyendan at maibalik yung
regulatory at saka market intervention function. Matagal nyo na palang hiningi sa Kongreso yan, even before, last year pa pala. Yes. Pero hindi, dinedma kayo ng Kongreso, Tapos ngayon, ay nako. Alam mo, ang ating mga mamamayan talaga magagalit sa gobyerno kapag ganito Well, sa executive katulad nyo, ginagawa niyo yung best ninyo. Pero ang laging bunto ng sisi, hindi, nasa batas so Kongreso ang may kasalanan. Ayaw naman nating sabihin yun, Katunying, pero siyempre may mga pinagdaanan din dati. At yun nga, humihingi tayo ng paraan para magkaroon ng mas epektibong proseso para maisaayos ito lahat. Parang total naman lawmaking ang pinag-uusapan natin. Hindi ba pwedeng lagyan ng kulatilya ang batas na in case of emergency, 'di ba? May naman ganun lagi parang dito hindi. Nakalagay in case of emergency, bawal pa rin. Parang ganun ba asik alam mo ba, kumbatsero, ang katumbas na ngayon ng bigas na nasa bodega ng NFA, 6 na milyong sako na. 50 kilos to 6 na milyon na ng bigas ang nandoon na hindi maibenta ng NFA sapagkat wala nga bumibiling LGU dahil wala namang pera yung LGU na ay nako, buhay natin. In the meantime, kung Kongreso ang matagal yan kapag legislation. In the meantime, ASEC, anong pinakamabilis na action dyan? Dito muna sa disposal ng mga bigas na yan. Isang naging action ngayon ay piniripli na natin yung sa P29 natin. Dati 10 kilos lang yung pwedeng bilhin ng mga vulnerable sector. Ngayon, ginawa na nating 30 kilos yung pwede nilang bilhin. Pero limitado pa rin dahil ito ay para lamang sa mga aging stocks, more than 3 months. So, pag emergency kasi kahit yung mga bagong stock, pwede mo sana yung ilabas. So, kagaya yung mga bagong giling, hindi mo yan maibebenta sa P29 kasi hindi pa siya aging stocks. At paramihan yan ay mga bago talaga. So, yan din yung limitasyon pa ulit. Yan ho yung sa mga kadiwa center, dinadala? Yes, yung P29 naman ay sa kadiwa at saka doon sa mga pamilihan na meron din tayong kadiwa. Pero largely sa kadiwa. Doon po sa napakababang mura ng palay, ano pong immediate action doon ng gobyerno? Una nga, kasi ang pinaka-interventions natin dyan yung sa NFA. Na mapataas at nagre-request tayo ng additional na budget for NFA mabili. At doon sa mga lugar na kaya talagang bilhin ni NFA, porsigido ang NFA na makatulong at mabili yung kaya niyang bilhin. At ang DA naman, on a larger part, talagang nasa production. Yung tulong natin sa mga magsasaka, yung pagbibigay natin ng mga libreng binhi, pataba, makinarya, and other interventions. So, karamihan talaga na sa mga programa towards production, post-harvest, yung iba pang bagay. Ano po mensahe ninyo sa mga magsasakang umiiyak ngayon? Kung hindi man totoo na may mga nagpapakamatay na sa sobrang baba ng presyo ng palay, ano po ang mensahe ng DA sa mga magsasaka ngayon? Sorry na putol ka, Jerry? Kung hindi man totoo na nagpapakamatay na dahil sa presyo ng palay, napakababang presyo ng palay ang mga magsasaka, ano pong mensahe ninyo ngayon sa mga magsasaka, ASEC? Anong pong mensahe ng Department of Agriculture sa mga magsasakang andyan na yung kanilang palay at pinepresyohan, binabarat ng mga mamimili? Muli po, nakatutok ang DA sa issue na ito. At ang una po, yung NFA nga po ay tinaas na yung presyo doon sa sariwa. Nasa 18 yan. Ang ngayon, ginawa ng 19 at yung dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24. At patuloy na
tinataasan. Ngayon ay gusto na ring taasan yung buffer stock ng NFA from 555,000 metric tons. Ngayon ay 880,000 metric tons. Roughly one-third na pwedeng i-harvest nitong galing sa dry season. So, patuloy po na gagawa ng mga hakbangin ang DA para po matulungan ang ating mga magsasaka ng bayan. Opo. Asek, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Thank you, Asek. Hindi kami sa inyo galit, ha. Nabubusit lang kami talaga sa sitwasyon. Okay, thank you, Asek. Salamat po. Opo, maraming salamat din po. Salamat po. Mabuhay po kayo. Pangunahing balita. Di ba, Timo, binibili ng 14 ng mga traders. Ang NFA pwede naman bumili 18 to 24 ang buying ng price ng NFA Kaya lang maliit na portion lang siya sa buong universe at hindi siya makabili nga ngayon dahil sa nila ilalagay yung bibili nila. Ayun na nga tapos sa kabilang banda may sumisigaw 20 pesos dapat ang presyo ng bigas. Gusto nga nang magsasaka 24 yung palay Ano gagawin mo? Babalatan mo ng ngipin mo yung yung bibili. Pagka bumili ka ng palay, yung naisasaing mo palay. Ang tindi ng problema. Nakita niyo yung problema natin sa buhay natin. Ang balancing act diyan sa parte ng gobyerno ay napakahirap. Kailangan mong pasayahin ang magsasaka, kailangan mo rin pasayahin yung consumer. Paano ba 'yon? Ba't ba kasi takbo kayo ng takbo na politiko at pangako kayo ng pangako na pagagaanin niyo buhay na hindi niyo naman ginagawa yung pangako niyo? Ay nako, gumanti tayo. 7:35 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang bilo-bilo na niluto ni Mayor Senny Mendoza ay napakasarap. Sarap, hindi mo mahalatang Ba't ba yung bilo-bilo kasi na yan, pag nakita ko, talagang nagtatakam ako. Sarap di ba yan ang... Magtatakam ka talaga bilo-bilo. Hindi mo makausap mga taga-DCRH ngayon wala kang makausap niya. Walang tumatawag. Meron tayong, may report nga hindi natin maipasok Hindi natin maipasok. Edwin, mamaya ka na, hindi maipasok bilo-bilo, ano pa ibang tawag dyan? Palaros dos. Dapat dito may inangit may kapartner na inangit. Talagang magtatakam ka kahit umaga pa lang. Mayor Zenny Mendoza, maraming salamat po sa pa-breakfast nyo. Birthday nyo naman. Mayor Zenny. Si Con Alonso, Janet Mendoza, Moe Makatangay at si yung Juanitas Kakanin nagpadala rin daw sa atin. Kaya igayak mo na yung metformin. Gayak mo na yung metformin saka yung pang-high blood. Pang-high blood. At ang daming kumakain dito. Kuyang Els Bartolome. Baka ikaw sumunod pa ng pagpapadala rito medyo sa ibang araw naman na. Pacing natin. Pacing natin dahil birthday daw ni Colonel Ricky Neron. Colonel Ricky Neron. Happy birthday. Good morning. Samantala po naman. Ay, good news! Ang bilis magtrabaho ng NLEX Express. Express yung pagtatrabaho ng NLEX. Bukas na raw po ang 4 lanes dyan sa may Marilao. RH23. Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama ka, Jerry Katujing. Napakaluwag na ngayon sa mga motorista. Yung mga dumadaan dito sa North Luzon Expressway ngayong umaga. Makarang pinuksan na kanina ng alauna ng madaling araw itong 4 na lane ng Marilao northbound. Gayon din yung southbound dahil nga doon sa tapos na rin yung ginawang repair ng tulay. Mas bagay ito kumpara mo sa original na schedule na papupukas ng mga linya sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Halos 2 linggo rin na nakaranas kasi na mabigat na talo na trapiko itong northbound na umabot na minsan hanggang Valenzuela. Ito matapos naman mangyari pagkasira ng Marilao Bridge nang bumangga nga dito yung karga ng isang trailer truck na hanggang ngayon ay hindi pa rin kinuhaan dito pa rin sa northbound sa gilid dito ng North Luzon Expressway. Dahil dito ay nasa magiging mabilis na yung daloy ng trapiko sa Marilao northbound maging yung southbound dahil parehas na halos tapos na yung ginagawang repair. Samantala na natiling nakalagay pa rin itong bakal na poste na bilang suporta rito sa naturang tulay. Habang sa taas naman itong tulay ng interchange
ay go and stop and go yung mga sasakyan sa pagitan nitong MacArthur Highway patungo ng ibang bahagi ng Bulacan dahil iniwasang padaanan pa rin itong southbound itong tulay habang sinasagawa ang repair nito. RS-123, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So Edwin, libre pa rin ngayon yung toll Nakabukas yung mga, alam mo yung pinaka-boom ng yung barrier. papasok ba ng NLEX. Nakabukas, kaya ibig sabihin palatandang libre. Libre. So kahit na bukas na yung 4 lanes, libre pa rin ang toll diyan sa hanggang May Kawayan. Hanggang May Kawayan. Hanggang ano ba yan? Hanggang weekend na ba yan? Yan ang Tanungin mo kay Tito Manny Pangilinan. Sabihin mo, baka pwede hanggang katapusan na ng Marso yan, no? Sana para tamasahin naman ating mga kababayan yung libre siya kayo maluwag na dali ng traffic. Yes, kaya ang totoo nun, tingin ko, kaya inapura na NLEX yan, ang laki na ng lugi nila dyan dahil lang sa isang matigas ang ulong truck driver Ngayon, hindi pa rin tinatagal Katonjig Hindi pa rin sa gilid. Nakapurada pa rin yung mga truck. Yes sir, salamat. So ulitin natin, yung 4 lanes ng Marilao northbound ng NLEX bukas na. Happy na uli ang mga bibiyahe ng probinsya. Thank you. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. O yung palang mga kababayan natin na gusto ng Kuya Adrian Bersamin, maganda morning. Ganda morning. Kumusta ba si ES Luke Bersamin? Wala ba kayong mga sisibakin dyan? Natutuwa tayo ngayon pag may sinisibak, kailangan yata ngayon talaga may sinisibak At magandang umaga rin kay Boss RSA, Ninong. Marami na raw pong may bago daw kumbatsero. May bagong kontrata ang BCDA. Ang bagong kontrata ang BCDA sa NAIA. Property pala ng BCDA. Oo nga, nakita ko nga kahapon. Property pala ng NAIA yung ilan yun? Chairman Larry Paredes. More than ilang hektarya yon na ngayon daw pauupahan nila ulit. Bababayaran ulit ng MIA sa halagang 489 million pesos annual lease per year, mula sa dating 180. Aba, ang ganda naman ng renta. Pero naman patong ang kita ngayon ng gobyerno nasa 300 million plus na additional na kita sa ilalim nitong bagong kontrata ng BCDA at ng Manila International Airport Authority. 61 hectare pala yan. Ang laki pala niyan. Yan palang Terminal 3 na yan, NAIA Terminal 3, ay pag-aari ng BCDA. Matindi Pero ang sabi ho ni Chairman Larry Paredes, gusto nyo na bang bilhin? Pwede rin. Magkano? Pinresyohan na ho ng 48.89 billion pesos. Wala, sarado na bangko. Pero ang sabi ho ni Chairman Larry Paredes, 3 years lang yan yung offer namin. Pag lumangpas kayo dyan. Matindi. Pumayag ba si Direk Popoy dyan? Pinag-uusapan daw, sabi ni Direk Popoy Tarok. Pinag-uusapan na raw ngayon. Bye! Ay, hindi pa pala. Ikaw muna, paring Ray. This time check is brought to you by Magandang morning kay Yusek Banay Lopez. Yusek Banay. Yusek Banay, magandang morning. At Labat tayo dyan, Secretary Vince Dizon. Sobra sipag nito. May nagbanggit sa akin, Secretary Vince Dizon, Secretary, magpakulay ka daw ng buhok. Kaya magpagupit ka daw po. Masyado daw po kayong busy. Walang time na sa sarili. Kaya dito si Mitch no isang araw, sabi niya hindi nagde-day off pala tong secretary na to. Nako Ayun, kaya damay kayo ngayon lahat yan. Yung mga hindi sanay sa trabaho, matinding kumayod yung Secretary Vince Dizon.
Sabi naman ni Chairman Altenco, ay baka gustong sumali ng mga nanonood at nakikinig sa atin, especially yung mga amateur at professional photographers sa PAGCOR Photography Contest 2025. Ano tema? Infrastructure for Economic Development. Ayan, formal na po itong binuksan, itong photo contest nito noong February 1. Hudyat na maaari nang magsumite ng entry sa mga interesadong lumahok. Ang age qualification, 16 years old, pataas. Basta magaling kang photog. Ayan, ayon po kay Chairman Altenco, layo ng photo contest na ito na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Ano pa hinihintay nyo? Mag-submit na ng inyong mga entries hanggang July 31 lamang. Ang paalala ay galing sa PAGCOR. Bilis naman. Welcome back home, kumbachero. Yo, thank you. May jet lag ka ba? Wala naman. Wala naman. Thank you Kong Angel Kong Angelo Palmones do sa inyong Ultrabayo. Magaling ba? Ultrabayo. Magaling pala pag pang-alis kaagad ng jet lag. Ayun. At magandang morning din at thank you kay Ate Tina Nolasco. Ating Tina. Kasama natin habang ikaw ay pinatikim ka ba ng kanyang binusang mais? Kids growing up. Yung busal na lang natin. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Every time backseat of Jackie's car.